Hello po. Okay po. So magandang umaga po sa ating lahat. Isang pinagpalang umaga po. Batiin po natin yung mga katabi natin ng isang magandang umaga. Morning po, mga kapatid po natin na nasa likod, nasa gilid po natin. Ayan, ang daming bata, no? Ang daming young people. Okay po. So good morning po sa bawat isa. At sa ngalan po ng ating mga kapastoran, at ako po yung naka-assign yung second Sunday para po mag-aral ng ating serye. At ngayong October po, sabi po ng ating presider, tayo po ay nagbabaybay sa series ng compromise. Ano po? And ngayong umaga po, gusto ko po i-share sa inyo ang isang talinghaga. No? Mag-aral po tayo ng parable tukol ho sa ating kalagayan dito sa buhay na ito, sa ating sitwasyon dito, sa lifetime na ito, and even our life, no, dito po sa mundo. At ano po yung panawagan natin sa Panginoon? Napakaganda po nitong talinghaga na ito. And I think hindi ho ito masyado nababasa or naaalala. Kasi kapag, when we talk about talinghaga, usually ang naiisip nating parable ay yung parable of the sower, no? Yung maghahasik, yung nagtatanim. Pero itong talinghaga nito ay nagtatanim din. May pagtatanim din. So isipin nyo, ano pa ba yung talinghaga na nagtatanim? Ang alam ko lang talinghaga, yung talinghaga ng naghahasik. No? Pero may isa pong talinghaga na nagtatanim at naghahasik. Kaya kung pag-aaralan natin ngayon, ang title po nito is In the World, but Not of This World. No? Tukol sa serye natin ng compromise at yung pag-aaralan, ang title na In the World, but Not of This World. Ayan. Samahan niyo po ako sa Mateo chapter 13. Basahin po natin yung buong parable, simula verse 24 pababa. Here is another story Jesus told. The kingdom of heaven is like a farmer who planted good seed in his field. But that night, as the workers slept, his enemy came and planted weeds among the wheat, then slipped away. When the crop began to grow and produce grain, the weeds also grew. The farmer's workers went to him and said, Sir, the field where you planted that good seed is full of weeds. Where did they come from? 28. An enemy has done this, the farmer exclaimed. Should we pull out the weeds? They asked. No, he replied. You'll uproot the wheat if you do. Verse 30. Let both grow together until the harvest. Then I will tell the harvesters to sort out the weeds, tie them into bundles, and burn them, and to put the wheat in the barn. Ito yung unang bahagi ng talinghaga. Tungkol ito sa it's the parable of the wheat and the weeds. No? Pag meron kayong Bible na Tagalog, ito ay nagtanim ng trigo. Yun yung nasa Tagalog. Trigo at saka ng damo. No? So may tinanim na trigo, nag-umpisa si Jesus sa isang kwento, mababang kwento, very common experience sa panahon nila, may nagtatanim. May nagtanim na isang farmer, nagtanim siya ng good seed. Ang good seed ay trigo. Pero kinagabihan, nasalisihan siya. No? May nagsalisi sa kanya, nakaaway niya, at nagtanim ng damo. Naghasik ng damo. No? Kasama ng mga trigo. Okay? Kaya kinaumagahan, nakita ng mga manggagawa niya, Sir, may nagtanim ng damo kasama ng mga trigo. Sino kaya? Sabi niya, kaaway ko. Sabi ng mga manggagawa sa farm, sa bukid, should we pull out the weeds? Diba ganun tayo? Pag may tanim ka, ipupull out mo yung weeds. Tatanggalin ba namin? Sabi nung farmer, hindi. Kasi kapag binunot mo yung damo, mapapasama yung trigo. No, madadamay sila. Sabi ng farmer, let both grow together until the harvest. Hayaan mo silang tumubo pareho. Hayaan mo silang lumaki pareho. Tapos kapag lumaki na sila, pag malaki na sila, saka natin sila i-harvest. Diyan ho nagsimula ang talinghaga ni Jesus about the wheat and the weeds. Now, pag binaba niyo sa verse 36, punta ho tayong verse 36. Ito na ho, sa mga Biblia nyo, it's the parable of the wheat and weeds explained. In-explain na ng Panginoong Jesus, anong ibig sabihin nung talinghaga, nung wheat at saka nung weeds. Ito yung explanation niya. Verse 36. Then leaving the crowds outside, Jesus went into the house. Lumapit ngayon yung mga disipulo niya. Ang talinghaga ho ay kwento lang, hindi ho yun totoo. Yun ho ay pagsasalaysay, paghahalintulad. Lumapit yung mga disipulo sa Panginoon. Sabi ng mga disciples, please explain to us the story of the weeds
in the field. Sabi niya, Panginoon, nagkwento ka na naman ng talinghaga. Explain mo sa amin. Ano ibig sabihin nun? Nag-explain si Jesus. Jesus replied, "The Son of Man is the farmer who plants the good seed. The field is the world, and the good seed represents the people of the kingdom. The weeds are the people who belong to the evil one. The enemy who planted the weeds among the wheat is the devil. The harvest is the end of the world, and the harvesters are the angels. Just as the weeds are sorted out and burnt in the fire, so it will be at the end of the world. The Son of Man will send his angels, and they will remove from his kingdom everything that causes sin and all who do evil. And the angels will throw them into the fiery furnace, where there will be weeping and gnashing of teeth. Then the righteous will shine like the sun in their Father's kingdom. Anyone with ears to hear should listen and understand." Tingnan niyo yung katabi niyo. Dalawa ba tenga niyan? May tenga ba yung katabi niyo? May tenga. May tenga. Okay? Sabi ng Panginoon, kada natatapos ang Lord sa talinghaga, sabi niya, lahat ng pandinig ay makinig. Okay po? So ngayon pong umaga, ito yung meaning ng parable of the wheat and the weed. No? Ito yung mga representations. Next slide po. Sabi dyan, may magsasaka. Yun yung kwento kanina. Remember? Sino yung magsasaka? It's the Lord Jesus. It's the Son of Man. It's the Messiah. Siya ang Panginoong Jesus. Siya yung nagtanim ng buto. Amen? Sabi ni Jesus, then what is the field? Ano yung tinaniman niya? It's the world. No? Yun yung pagkaka-explain niya. Yun ay mundo. Sino yung seed? Sino yung good seed? Ano yung good seed? The good seed, the kingdom people. Christians, the believers, no? Yung mga followers ni Jesus Christ, yung mga disciples ni Jesus Christ, they are the good seed. Ano naman yung weed? Ano yung damo? Sino yung damo? Sabi ni Jesus, hindi ko po ito sabi, ito ay binasa ko lang. Inisa-isa ko lang para lang malinaw nating makita yung representations. Sino daw yung weeds? The devil's people. Sila yung masasama. Sila yung mga hindi mananampalataya. Basically, lahat naman tayo masama, no? Lahat tayo ay, sabi ko nga sa inyo dati, there is nothing good apart from the Lord. Tayo ay masama din. Nagkataon lang, nangyari lang talaga, tayo ay nasumpungan ng Panginoon. Kaya we can do good things around us, to the people around us in this lifetime. Pero lahat ho tayo ay masama. Pero dito, specifically, yung weeds or yung tare. Yung tare po, yun ay weeds. Yun ay sa ibang translation kasi. Sa ibang English translation, tares siya. They're the devil's people. They're the unbelievers. And the enemy, sino daw yung enemy? Sino yung naghasik ng weeds? It's the devil, no? And then the harvest, darating daw yung harvest. Pag dumating yung harvest time, i-harvest ko lahat. The trigo and the damo. The harvest time, it's the end of this age. Ang katapusan ng lifetime na ito. And lastly, the reapers. Sino yung mga mag-harvest? The angels. Yan ho yung summary ng representations ng talinghaga na in-example ho ni Jesus. And as we will be looking at it, siguro pag tinignan nyo siya ng buo, ang una nyo marirealize, ano matututunan ko sa talinghaga na to? Sabi ni Jesus sa verse 30, let both grow together until the harvest. Huwag nyo silang bunutin. Do not pull out the weeds. Hayaan nyo sila, manatili sila dyan. Do not uproot. Let them both grow together. Hanggang kailan? Until the harvest. Kailan yung harvest? Ano sabi ni Jesus? The end of this age. Ibig sabihin, simula sa araw na ito, hanggang actually simula pa nung umakyat si Jesus sa langit, hanggang sa pagbalik niya sa second coming. Naniniwala ho tayo sa second coming, amen? Sa mga bata hong naririto, sa mga batang Kristiyano, I just want to say, meron ho tayong doktrina ng second coming. Naniniwala ho tayo na dadating ang Panginoong Jesus, babalik siya. Babalik ang Panginoon para sa atin. At hanggang nandito tayo, sa timeline na ito, na wala pang Panginoong Jesus, this is the church timeline. Ito ay panahon ng church. Amen? Simula nung umakyat si Jesus sa langit hanggang sa panahon natin ngayon, hanggang sa pagdating niya, this is the time of the church. No? Darating siya sa second coming at makikita nyo yung development ng plano ni Satan at ng Panginoon sa sanlibutan. And that is the period of time that this lifetime will end. May katapusan tong buhay na ito hanggang sa pagbalik ng Panginoon sa atin. At ang kalooban ng Panginoon, sabi niya, huwag mo silang bunutin.
Huwag mo silang paghiwalayin. Darating ako. Darating matatapos ang lifetime na ito. Papadala ko yung mga anghel. Mag-harvest tayo ng sa atin. Ang sa akin, sa akin. Ang hindi sa akin, anong sabi sa talinghaga? They'll be thrown in the fire where there will be weeping and gnashing of teeth. At alam niyo po yun, that is the second death. That is hell. Amen? Yun, sa isang overview, yun yung makikita nyo, na ayaw ni God paghiwalayin yung masasama at mabubuti, ganun lang kasimple siya. Pero I have 3 things, meron akong 3 bagay na gustong i-share sa inyo. Ano pa ho ang matututunan natin? What can we learn from this parable? Number 1, makita nyo ho, there are only 2 groups of humanity. Only 2 groups of humanity. 2 lang po. Sabi sa verse 38, the field is the world, the good seed represent the people of the kingdom, the weeds are the people who belong to the evil one. Makikita nyo, sa buong sinukob, sa buong mundo, may 2 lang klase ng tao ang paningin ng Biblia. Ang paningin ng Panginoon, 2 lang. Ang mabubuting binhi ay ang mga taong kabilang sa kaharian, they are the people of the kingdom. Ang mapanirang damo ay mga kabilang sa masama. 2 lang. Nakita niyo po yun? The sons of the kingdom and the sons of the evil one. Nakuha? Amen? 2 lang siya. So what can we learn from this? Lahat ho ng tao ay nilikha ng Diyos. We are all created by the Lord. But not all people are kingdom people. Hindi ho lahat ng tao ay anak ng Diyos. Hindi ho lahat ng tao ay may relasyon sa Diyos. Oo, nilikha tayo lahat ni God. Hindi tayo galing sa unggoy. Tayo ay nilikha ng Panginoon, Eva at Adan. Pero hindi ho ibig sabihin nun na ikaw ay anak ng Diyos. That's automatic, yung pagiging nilikha ka ni God bilang tao. But hindi automatic yung magkarelasyon sa Panginoon. So, saan tayo papasok nung pinanganak ka? Saan papasok ang identity mo nung pinanganak ka? Dahil ikaw ay nilikha ng Panginoon, but you are never in the first place anak ng Diyos. So tayo ho lahat, no one is born into God's kingdom. Wala ho. Nauna kang pinanganak, nilabas yung bata, may baby ka, yan ho ay anak ng Diyos agad. Hindi po. Tayo ho lahat, we are not all children of God. Pero ito yung identity natin. Ephesians 2:1-3. Sabi ho dito ni Paul, and you he made alive, who were dead in trespasses and sins, in which you once walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience. Tingnan niyo po itong verse 3. Among whom also we all once conducted ourselves in the lusts of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature, what is our nature? Children of wrath, just as the others. This is our identity. Ito tayo. Nung pinanganak tayo, ang by nature, we are objects of wrath. We are children of wrath. Pag tinignan niyo sa Tagalog, tayo ay mga taong kinapopootan ng Diyos. And that's the truth. Yun ho, yung ating yung tingin ni God sa atin. Yun yung tayo by nature. Why? Because of sin. Dahil kay Eva at kay Adan, bit-bit natin yung sinful nature. Totoo, nilikha ka ni God, pero totoo rin na ikaw ay children of wrath. At itong verses 1-3, parang inaalala dito ni Paul, ito yung kalagayan mo bago ka naligtas. Ito yung identity mo bago ka nasumpungan ng Panginoon, bago ka na born again, bago ka naging disipulo ng Panginoon, bago ka naging follower ni God. Ito ka kung sino ka. Kaya pansinin nyo yung verses 1-3. Nakita nyo? Notice the past tense. The past tense. Pag magbabasa kayo ng Biblia, kailangan ganun din ho tayong mag-analyze, no? Basahin nyo siya as is. Basahin nyo siya, tingnan nyo yung mga wordings ni Paul. Ay analyze nyo, bakit ganun siya? Sabi niya sa verse 1, who were dead in trespasses and sins. That's past tense. Sabi niya, kayo ay namatay na sa inyong mga kasalanan. Were dead. Sabi niya sa verse 2, in which you once walked. Past tense. Dati, naglalakad ka kagaya ng mga sa mundo. No? All are past tense sa verses 1-3. Ibig sabihin, no matter saan ka, pamilyang nagmula, sa tingin
tingin mo ay pinalaki ka namang relihiyoso ng pamilya mo. Sa tingin mo ay religious naman ang family mo. Regardless of race, of nationality, of your wealth, of your status in the society. Ito lang ho, ang identity mo before Jesus Christ. You were dead in your offenses and sins. Minsan ho kasi naririnig ko, lalo na po dito sa ating church, minsan naririnig ko, hindi naman bago na sa akin yung pagsimba-simba dyan. Kasi bago naman ako na-born again, ako naman ay naniniwala sa Diyos. May pananampalataya naman ako noon, nagdadasal naman ako noon, kaya halos same lang. Siguro ang nagbago lang, mas nakilala ko siya, mas nagkaroon ako ng relasyon sa kanya. Pero you know what? That will not change the fact na ang identity mo before salvation, you are a child of wrath. You are an object of wrath. Ikaw ay kinapupuutan ng Panginoon. Kaya ito yung sinabi niya. Sabi niya, tinan mo yung sabi ni Paul sa verse 3, among whom also we all, lahat tayo. Amen? Once conducted ourselves in the lust of flesh, at sabi niya, we're by nature children of wrath. Ano yung kasunod? Just as the others. Ano ibig sabihin ni Paul? Lahat. Walang exception. Tayo lahat tayo. Minsan tayong naging children of wrath. Bago tayo naging Christian, kinapupuotan tayo ng Panginoon. Not because of who we are or of what we did. Pero dahil yun yung nature natin. Because of the sinful nature, nakarga-karga natin mula pa kay Eva at kay Adan. At ito yung tawag sa atin, children of wrath. At alam nyo ho, nung panahon ni Pablo, during that time sa Biblia, kapag tayo ay tinawag ng child of, or sa Tagalog ngayon ay anak ka ng, may kasunod yun, di ba? Anak ka ng, ganon. Okay? Alam nyo, sa panahon ni Paul, pag tinawag kang child of or anak ka ng ganito, anak ka ni, kaya pansinin yung mga pangalan ng mga disipulo, James and John, the son of thunder. Amen? May mga the son of ganito, the son of ganyan. Ibig sabihin, kung sino yung anak mo, you are a child of this, a child of that. Kinakarakterize nun kung ano ka, kung sino ka, identity mo. No? At alam nyo, mas malalim pa sa kung sino ka, darating doon, ang ibig sabihin ng label na yun sa'yo, yun ay destiny mo. Yun ay kahihinatnan mo. Kasi sa panahon natin ngayon, naririnig lang natin siya ng anak ka ng nanay mo, anak ka ng tatay mo, no? Anak ka ng tipaklong. Hindi naman ibig sabihin na tipaklong siya, di ba? Hindi naman ibig sabihin anak lang siya ng nanay niya, di ba? Hindi naman ibig sabihin, anak ka lang ng tatay mo, ginawa ka ng tatay mo lang. Hindi naman siya ganoon, di ba? Kasi sa panahon natin yun, when we say, anak ka ng ganyan, anak ka ng ganito, mababaw na siya eh. Expression na lang natin siya. Lalo na kapag magkagalit yung mag-asawa, yan, kausapin mo yung anak mo yan, kausapin mo yung anak mo, anak niya lang. No? Pag galit ka, anak na lang niya. No? Mababaw siya, minsan expression na lang natin siya. Kaya sometimes when we read the verses, children of wrath ako. Alam masyadong dating. Kasi, sa panahon natin ngayon, anak daw ako ng nanay ko. Anak daw ako ng tipaklong. Anak daw ako nito. Wala masyadong impact. Pero nung panahon ni Paul, during that time, pag nagsalita sila, you are a children of wrath. Yun ay identity mo at may destiny kasama yon. Anong destiny kasama? If you're a children of wrath, you deserve death. Dahil kinapupuotan ka ng Diyos, deserve mong mamatay. Galit sa'yo si God. Hindi to galit, hindi siya angry with you. Hindi to anger, but this is wrath. Iba ang galit sa puot. Amen? Iba yung tampo sa puot. Iba yung naiinis ka lang sa napupuot ka sa tao na yon. At yun yung kalagayan natin sa Panginoon. We are children of wrath. Kaya pansinin niyo sa Biblia, pag nagbasa kayo, sabi doon ni Paul, children of light. Walk as children of light. So ibig sabihin, in-expect ni Paul ang identity mo, anak ka ng liwanag. So walk in the holiness, in the righteousness of the Lord. Amen? Children of light. Pag sinabi ni David, pag nabasa niyo sa Book of Psalms, nagsabi siya doon ng children of death, child of death, no? Children of death. No, child of death nga. Nagtutukoy siya ng isang bata, no? Child of death. Ibig sabihin, ang destiny nun ay kamatayan. And it's the same with children of wrath. Our destiny
was separation from the Lord, and we deserve it kasi napupuot sa atin ng Panginoon. Yun ay kalagayan mo before ka na-born again. Before ka nakatagpo ng Panginoon. Kaya ako sa dalawang uri ng tao, sa dalawang grupo ng tao sa talinghaga, lahat ho ng tao, we all started in the kingdom of Satan. Lahat tayo nag-umpisa doon. We all started in Satan's kingdom. All the unbelieving people. Hindi ko yun sinabi. Colossians 1. Sabi ng Colossians 1, sabi ng Biblia, "For He has rescued us out of the darkness." Niligtas ka niya, out. Ibig sabihin, if you are out of the darkness, minsan kang in the darkness. Amen? When you are out of the darkness, kinuha ka ni God doon sa kadiliman. Ibig sabihin, nauna kang nasa kadiliman and gloom of Satan's kingdom. See? Kinuha ka ni God, hinugot ka ni God from Satan's kingdom, saan ka dinala? And brought us into the kingdom of His dear Son, who bought our freedom with His blood and forgave us all our sins. Yan ay pinagmula natin. Diyan tayo lahat nagsimula. Sa kadiliman, sa kaharian ni Satan. Pero tayo ay naligtas. Tayo ay kinuha ng Panginoon. Kaya pansinin nyo, kaya gustong-gusto ko yung word na adopted. Yung word na adopted. Ikaw ay kinuha ng Panginoon. Inadapt ka. Inampon ka ni God. Why? Kasi, ba't kanya ampunin kung in the first place, nasa pamilya ka ng Diyos? Diba? So, ibig sabihin, hindi ka nasa pamilya ng Diyos in the first place. Ang una mong pamilya ay nandun ka. No? Doon ka sa darkness, sa Satan's kingdom. But we are adopted into God's family through our relationship with the Lord Jesus. Kaya pansinin niyo yung John 1:12. Alam natin to. John 1:12. But as many as received Him. Sino yung Him? Si Jesus Christ. To them He gave the right to become children of God, to those who believe in His name. Ito ngayon ang identity mo. Nag-umpisa ka sa kaharian ni Satan, nag-umpisa ka sa kadiliman, pero sabi niya, if you receive the Lord Jesus, He will give you the right, ng karapatan, na maging anak ng Diyos kung ikaw ay mananampalataya sa Kanya. Amen po? At kaya sabi din ni Paul sa Roma, sabi niya, that's why we have this Spirit and we can cry, Abba, Father. Naalala niyo yun? And we can cry, Abba, Father. And the Spirit testifies within us na tayo ay anak ng Diyos. Kaya ka nakakatawag sa Panginoon na Ama naming nasa langit. Because of the Spirit of the Lord in us, within us. Amen? I have to lay this foundation na tayo minsan ay naging kabilang sa kaharian ng dyablo at may isang kaharian ng Diyos na narito sa lupa. Kasi this will show us our true identity. Ito yung totoong kalagayan ng sangkatauhan. Sometimes we see people outside, malaman yan. Maganda trabaho niyan. Ay, malaki business niyan. Ay, matalino yan sa school namin. Ay, intimidating yan kasi ang husay-husay niyan sa trabaho. Ano yan? Okay ang buhay niyan. Ganito yan. We see them just as like that. Pero kung lalaliman mo sa spiritual na kalagayan, dalawa lang. Anak ng Diyos, hindi anak ng Diyos. Nandun ka sa kaharian ng Diyos, nasa kaharian ka ng dyablo. And it will show us our identity as Christian. Ano yung identity mo ngayon? Ngayon! Kanina pa ulit-ulit ako, children of wrath, bago ka na born again. But right now, anong identity mo? You are no longer children of wrath. Amen? Pero ikaw ngayon ay children of God, anak ka ng Diyos. Kaya huwag kang papayag kung anong sabihin sa'yo, anak ako ng Diyos. Alam ko, anak ako ng Diyos. Okay na? Anak ako ng Diyos. You were brought into freedom. You are brought into light. And I think this is very important. Naniniwala akong mahalagang ilay yung foundation na alam mo kung sino ka. Alam mo yung identity mo sa Panginoon. Why? Because I think that's important when we're talking about compromise. Dapat mahalaga sa'yo, malalim sa'yo, matibay sa loob mo. Anak ako ng Diyos, ba't ako mamumpromiso sa'yo? Anak ako ng Diyos, ba't ako gagaya sa'yo? Anak ako ng Diyos, bakit ako susunod-sunod sa'yo? Anak ako ng Diyos, bakit ko hahayaang gawin to? I believe in you know who you are. Kung alam mo yung identity mo, that you're no longer children of wrath, but you are children of God, you will live up to that identity.
Ako alam ko, mahal ako ng Diyos. Ako personally, naniniwala ako with conviction. Mahal ako ng Diyos, anak ako ng Diyos, binigyan niya ako ng talino, binigyan niya ako ng talent. Pag hinamak ako nino man, hindi ko yung tatanggapin. Ano ko? Hello? Anak ako ng Diyos. Alam ko yung halaga ko. Tatayo ako sa identity ko sa Panginoon. If someone will try to bring me down or break me, no. Alam ko kung sino ako. Alam ko yung worth ko sa Panginoon. Pag may nanloko sa akin, alam ko di ako mag-give in doon, di ako maghihigante, or to be even with you. Why? Anak ako ng Diyos. Ang sabi ng Diyos sa mga anak niya, vengeance is mine. So hindi kita gagalawin. Hindi ako iimek. Wala kang maririnig sa akin. Pero alam ko sa loob ko, anak ako ng Diyos, di ako mababayaan ni God. Bakit ako mumumpromiso sa'yo? Especially when offenses came. Pag na-offend ka, pag nasaktan ka, pag kinalungkot mo yon, wait, Lord, anak mo ko eh. Bakit nagkakandag ganto na? Wala kayong maririnig sa akin, pero alam ko, matibay sa akin, anak ko ng Diyos, you cannot say anything against me. Alam nyo ba, ang isang kahalagahan ng identity, ngayon ko lang naalala, may binabasa akong book, dati pa to, bata pa ako nun, high school pa ata ako nun. May isang book, isang patotoo, you know witchcraft, di ba, hindi siya biblical? Alam niyo ba, may mga nagpa-practice ng witchcraft. Hindi naman, sa panahon kasi natin yun, ang witchcraft, hindi ito yung mga witch na nakasakay sa broom, na nangungulam. Hindi na siya ganon, no? Na nakaitim, na kulot-kulot ang buhok, na dry hair. Hindi siya ganon. Pero someone's practicing witchcraft sa ibang bansa, at sabi nila, they're bragging about the power of their kulam, no, ng witchcraft. Alam mo, sabi nila, may kausap silang Kristiyano, na born again yung mangkukulam. Hindi ko kasi alam kung anong term nila ngayon. Na born again yung nagpa-practice ng sorcery and witchcraft. Sabi niya doon sa pastor, alam mo, pastor, hindi lang natalab yung witchcraft namin, yung sorcery namin, sa mga totoong Kristiyano. May nakukulam kami, Kristyanuhan. Pero meron hindi talaga natalab. Why? Naniniwala ko sa identity ng tao na yon. Alam niya kasi kung sino siya. Alam niya yung tayo niya. Alam niya kung kanino siya sumusunod. Alam niya kung kanino siya nagfa-follow. So you see people, identity is important. I'm calling out young people, mga kabataan. Establish your identity in what the Lord says about you and not what the world says should be. No, what the world dictates about you, who you should be, what you should do. This is the world, this you should be. No. You know why? This world is changing. And this world is unfair. And this world is hurting. And if i-define mo yung sarili mo sa standard ng mundo, sinasabi ko sa'yo, magiging fluid ka. Hindi ka magiging stable. Kasi nagbabago ang worldview, nagbabago ang value system ng mundo. Nagbabago ang uso. Nagbabago ang trend. So kung sa tingin mo, yan yung nakikita mo sa social media ngayon, na dapat identity mo and you have to live up to that identity, magbabago yan. Masasaktan ka dyan, madi-disappoint ka dyan. So for the young people here, establish your identity in what the Lord Jesus says of who you are. Amen? And another is that, since we are living among the children of wrath, remember, the children of wrath, dalawa lang. The children of wrath, the children of God. Namumuhay tayo kasama sila, the unbelievers. Kasama natin sila sa ating mga pamilya, sa ating mga trabaho, eskwela, which bring us down to number 2. What can we learn from this parable? Dahil kasama natin sila, number 2, we are not to separate ourselves. Ito yung matututunan nyo sa talinghaga. Sabi ni Jesus, sabi nung manggagawa, Sir, anong gagawin namin? Ipupull out ba namin yung mga damo? Sabi ni farmer, no. You will uproot the wheat. Mabubunot mo rin yung mga trigo. Pero sabi niya, let both grow together until the harvest. So what can we learn from this parable? We are not to separate ourselves from the unbelievers. Sino yung mga weeds? The enemy who planted the weeds among the wheat is the devil. Amen? So we are to live here. Tayo ay naririto sa mundo. Kaya nga ang title is, We are in this world, but not of the world.
We are to live here in this world. And we have to understand that we are now God's children. Ito yung identity mo. Anak ka ng Diyos, hindi ka na children of wrath, and so, you should not separate yourselves from the children of wrath. Kasi ang tendency, ang mentality agad ng Kristiyano is to separate, to isolate. Ang isip agad natin, ako, hindi na ako children of wrath pala, ako pala ay son of God. Napupuot sa kanila si God, hindi sa akin, sa inyo lang. So ang tendency is to separate. And you know, throughout Christian history, ang Kristiyano lagi yang may say to separate. Pansinin nyo, sa kultura natin ngayon, sa society, laging may tagline na Christian school. Ay, doon ako papasok sa Christian school. Kasi Christian ako. Kasi born again ako, doon dapat ako sa Christian school. So bawal nang pumasok dyan ng Katoliko, hindi ka na pwede dyan. Or doon ako sa Catholic school, or doon ako sa Christian school. Ano pa? Ay, doon tayo sa Christian business. Tangkilikin natin yung mga Christian business. Mga Christian business tayo, mga kapatiran. Ano pa? Ile-label natin, ay, dito muna ako sa mga Christian friends ko. So, pag hindi Kristiyano, ayaw mo na. So, ano kaming kaibigan mo? Lagi tayong may label. We always separate ourselves from this world. Christians separate themselves from the society. Anong tendency nila? Children of wrath yung mga yan. Sari-saring kamalasan ang matatanggap niyan. No? Ayoko sumama dyan. Mapopollute ako. Makokontaminate ako ng mga kasalanan nila. So, ang tendency is to separate ourselves. Alam niyo, nagli-lead yun sa pagiging judgmental ng church. Kaya pansinin niyo yung church. Ay nila sa church. Why? Judgmental yung church eh. Ang iniisip ng church, ako maayos. Ako born again. Sila hindi. Sila children of wrath. Kaya kada kibo ng kaibigan mo, kada kibo sa pamilya mo, na ikaw ay malagong Kristiyano, sila ay hindi. Kada galaw at imik nila, may say ka rin na word of God. Lagi kang nang Bible bash. Yun yung Bible bash. Basher ka. Ang ginagamit mo nga lang, Bible. No? Kaya hindi siya maganda. Kasi hindi, hindi yan maganda. Alam mo, sabi sa word of God, ganito. Kaya pansin mo yung tao sa paligid mo, allergic na sa'yo. Ayaw na nila sa'yo. Kasi kada galaw nila, lagi ka nalang ganon. I do not say na i-tolerate mo. Iba po yun. Iba yung pagto-tolerate, iba yung pagba-Bible bash. Pero iba din yung kada imik nila at kada kibu nila, lagi ka nalang may word of God. Kasi laging nase-separate. Lagi nilang nafe-feel sa'yo, ay, ang sama-sama ko naman. That's the tendency. Mararamdaman nila, oh shucks, ang sama ko pala. Ay, huwag tayong ganyan. Gaganyanin tayo ni sister or kung sino man yung friend nyo. Ganun yung feeling nila. Hindi ka na relatable. Masyado ka na kasing religious. Masyado ka na kasing judgmental. Pero kung pampansinin nyo, ang kalooban ni God, sabi niya, should I uproot the weeds? Sabi ni Jesus, no. Hayaan mo, pag dumating your harvest, kukunin ko sila lahat pareho. Yung isa iuuwi ko sa akin, yung isa itatapon ko. So hanggang sa dumating ang Panginoon sa second coming, hindi kalooban ni God na ihiwalay mo yung sarili mo sa mga unbelieving friends and family mo. Amen? We are not to separate ourselves. Yun yung makikita nyo kalooban ni God. Jesus does not want the kingdom people to isolate. Hindi niya yun kalooban, hindi niya yung gusto. And I think that's impossible din kasi. Paano mo isa-separate yung sarili mo? Magtatayo ka na sarili mong kaharian, puro born again lang kasama mo. No? And I think that's also impossible. Kaya dahil alam ni Jesus, ito ang kalooban ko, you cannot separate from the children of wrath, from the unbelievers. Ito yung prayer ni Jesus. John chapter 17. Napakaganda po nitong panalangin ng Panginoon. Sabi niya sa verse 9 pababa, I pray for them. Sa mga disciples niya, sa mga followers niya, yung them. I pray for them. I do not pray for the world, but for those whom you have given me, for they are yours. Ito ay panalangin. Siya po ay aakyat na sa langit. Mamamatay na siya, ipapako na siya sa krus, aakyat na siya sa langit. Pinag-pray niya yung disipulo at lahat ng followers niya. Sabi niya sa prayer, now I am no longer in the world, but these are in the world, and I come to you. Diba? Uwi na siya. I come to you. 14, I have given them your word, and the world has hated them because they are not of the world, just as I am not of the world. I do not pray that you should take them out. See? Hindi ko sinabi, God, na ilayo mo sila, i-separate mo sila, that you pull them out, but that you should keep them
from the evil one. They are not of the world, just as I am not of the world. Sanctify them by your truth. Your word is truth. As you sent me into the world, I also have sent them into the world. Excuse me. Babasa niyo po yung panalangin ni Jesus. Ilang beses binanggit yung in the world. They are in the world, no? They are out, not of the world. Nabasa niyo yan? Paulit-ulit. You have sent me into the world. No? Paulit-ulit. At isa lang yung gusto kong sabihin sa inyo. Ang message ni Jesus dyan, we are in the world, but not of the world. Nasa sa mundo tayo, pero hindi ka taga-mundo. Amen? Tingnan niyo muna si Jesus Christ. Sabi niya, I have come into the world. Dumating ako sa mundo. I have come into the world. What does that mean? Ibig sabihin, if Jesus come to the world, ibig sabihin, may pinagmulan siya. May pinanggalingan siya. That's an implication that he was from some other place. Sabi niya, I have come into the world. So Jesus, saan ka galing? If you have come into the world, saan place ka galing nung una? Siya ay galing sa langit. Amen? Siya ay galing sa langit, nagkatawang lupa, nagpunta siya dito sa mundo. Alam natin, ang kaharian ng Diyos ay hindi itong mundo. Hindi ito. Baka akala nyo nandito si Jesus naghahari dito. Hindi po. No? What is the world then? If this is not the kingdom of God, if Jesus, hindi ito yung kaharian ng Panginoon, then what is the world? Hindi pala itong pag-aari ng Diyos. Ano tong mundo? When you see the word world sa New Testament, sa Greek word po, that is cosmos. And when we say cosmos, that is the inhabited earth. Yun yung tinitirhan natin. This is cosmos, no? Tinatawag ito lahat ng mga taong nakatira dito. In that world, that cosmos, we function apart from the Lord. Sabi mo ng Biblia, 1 John 5:19, we know that we are children of God and that the world, see, cosmos, the world around us is under the control of the evil one. Itong mundo, this is the inhabited earth. Dito tayo lahat nakatira sa mundo. This inhabited earth is under the control of the evil one. And the evil one is, pangalanan natin, si Satan, the devil. Amen? And so, this world here, itong mundong kinagagalawan at kinabibilangan natin ngayon, this is ruled by Satan, the world system, the world views. Kaya ma-appreciate nyo yung sinabi ni Jesus na they are not of this world. Why? Kasi nga, ang namumuno dito ay si Satan. Kaya sabi niya sa prayer, they are not of this world. Just as I am not of this world. Hindi sila taga dyan. Yung mga taga-sunod ko, hindi sila taga-mundo. Ibig sabihin, we are no longer ruled by Satan. We are no longer ruled by sin and by the principles of the world. No? Kaya sabi niya, huwag mo silang alisin. Pero ingatan mo sila sa gawa ng kaaway because this cosmos is ruled by Satan. And so, in addition, ma-appreciate nyo, ito yung identity ko. Pinapalakas ko po yung identity nyo. Kasi naniniwala ko yun ay panlaban sa kompromiso. Amen? Dahil ako ay anak ng Diyos, hindi ako taga-mundo. Yung mga bagay ng mundo, yung things of this world, the comfort of the world, the material things and all, whatever it is in the world, when we are changed into the image of Christ, nababawasan yung interest mo sa mga bagay ng mundo. Why? Because you are not of this world. Hindi ako taga dito. Hindi ko mamahalin yung mga bagay na temporal dito. Hindi ko hahabulin yung mga masasaya at masasarap at mga comfortable na bagay dito. Pero what you will be after? You will be after sa Panginoon. Na malugod mo ang Panginoon, na mapasaya mo ang Panginoon. So as you mature in the Lord Jesus, mababawasan yon, makakat yung mga bagay na gusto mo tungkol sa mundo. Nag-iiba na yung pakiramdam mo tungkol sa mundo. Amen? And what it means to be in the world. Ano ibig sabihin nun? I am in the world. Oo, nasa mundo na tayo given. Amen? Ang mundo ay ruled by Satan, but we are not of the world. Parang ang hirap naman nun, ang hirap naman nun. Nandito ako sa mundo, nakatira ako sa mundo, may pamilya ako, may buhay akong akin, may sarili akong business, may eskwela ako, may kaibigan ako. Andito ako, pero hindi ako taga dito. You are in
in the world, but not of the world. Paano yung mindset ko? Paano ko hindi mapupulyot? Paano ko hindi makukompromiso? Ito yung surroundings ko. I think that's hard. Kasi ito yung paligid, ito yung mundo. Kaya nga sabi ni Jesus sa prayer niya, I do not pray that you take them out, but you take care of them. For they are in the world, but not of the world. Alam niyo po ang ibig sabihin lang that you are in the world, but not of the world, number one? You're just physically present. Physically present ka sa mundo. No? Kaya hindi ko sinasabi sa'yo na, huwag na pala nating habulin yung mga bagay na makamundo. So huwag na tayong magtrabaho, huwag na tayong humanap ng pera, huwag na tayong mag-aral dahil ito ay mundo. Hindi po. You are physically present. And when you're physically present, kailangan mong magtrabaho, kailangan mong pumasok. You are part of it. May pamilya ka, may trabaho ka, may eskwela ka, may business ka. You are just physically present. And when you are just physically present, but you are not of the world, ibig sabihin, yung values ng mundo, that's not your values. You're just physically here. Pero yung kalooban mo, you should be set apart from the world. Not physical separation. Kasi sabi ko nga, you're in the world, you're physically present. But your value system, it should be aligned in the Word of God. You should be separated sa values mo. Amen? Ibig sabihin, you should be living a holy life, a righteous life. You are set apart. You do not engage to the sinful activities of the world. Hindi ka nag-engage sa mga pinopromote ng mundo na dapat itong gawin ng mga bata. Ito ang dapat sabihin sa panahon yan. Ito ang dapat gawin sa edad nila ngayon. Hindi po. Because you are just physically here. Pero yung ini-insist na worldview at value system ng mundo, no. Because I am just in the world, but I am not part of it. Kaya naniniwala ko mahalaga yung identity mo, kapatid. Alam mo, nandito ka, pero hindi ka taga dito. No? Ganyan ang mentality, lalo na sa mundo ngayon. You know, dami-daming worldviews ngayon. Dami-daming political stand ngayon. Ang dami-daming societal issues ngayon. Na kanya-kanyang stand. Very opinionated ang panahon nila ngayon. Naririnig ko ngayon mga tatanda, sabi nila, grabe yung mga bata ngayon, no, ang tatapang. Oh, yung mga nanay, totoo, di ba? Kahit yung mga kaedaran ko, masasabi nyo, hindi yung henerasyon ko. Kasi, best of both worlds yung edad ko namuhay kami kasama yung matatanda, naranasan din namin yung technology ngayon. So, gitna kami. Pero sabihin ng mga matatanda, mga elders, grabe yung mga bata ngayon, tatapang magsalita, no? Yun yung mga bata sa akin, yung mga panahon ng mga kabataan ngayon. They're very opinionated. Lahat ng tatayo sila sa stand nila, magsasalita sila tungkol sa bagay na pinaniniwalaan nila. Kanya-kanya sila. At kapag kinontra mo yung stand na yon, makakarinig ka sa mga bata ngayon. Totoo yun. Totoo yun. Kasi may mga magulang nagrarant sa akin. Hindi lang to sa church, even yung mga unbelievers sa katrabaho ko. Maririnig mo, taga-UP ako. So alam ko yung mga opinion ng mga batang matatapang at ang mga nagre-rebelde at mga aktivista. At nagsasalita sila ng ganun. So, kung hindi mo alam yung stand mo, i-imbibe mo kung ano yung finifeed sa'yo ng mundo. Tanda ko, meron kaming, hindi namin to alaga nung college, nung Fidelis. Pero may kinukwento sa akin yung mga bata, alam mo ate, Christian yan dati. Kaibigan nila. Nung pumasok daw sa UP, naging aktivista. Pero Kristiyano yun. Tapos ngayon, kakontrahan na rin nila. Kakontra na ng mga Fidelis ngayon. So ibig sabihin, if you are not founded in your identity, lahat ng worldview, i-absorb mo lang. Question. Yung worldview ba na yon? Yung prinsipyo ba na yon? Yung pagtayo mo ba sa stand mo na yan? Is it aligned in the Word of God? Why should you ask that? Because you're a son of God. Remember your identity? Anak ka ng Diyos. At dahil may tatay ka sa langit, dapat alam mo kung ano yung gusto niya sa hindi niya gusto. Di ba ganun tayong mga anak? Kung ikaw ay anak ng tatay mo at anak ka ng ama mong nasa langit, you will not allow that na makontaminate ka at i-absorb at magsunod-sunuran ka na lang sa mundo.
You're just physically here. Pero yung value ng mundo, hindi ka required na i-absorb yun. Hindi ka required na tanggapin yon. Amen? Minsan nangungumpromiso ka kasi makakarinig ka sa mga kaibigan mo eh. Minsan nangungumpromiso ka kasi alam mo, tatapang nila, i-friendship over ka nila eh. Alam mo, ika-cancel culture ka nila eh. Pero hindi yun required. Ako nagsasabi, hindi yun required. So, huwag mong i-require yung sarili mo, huwag mong pilitin. Makakarinig ka, oo. And that is part of your Christian life. Persecution comes to those who want to live a godly life. Kakabit yun. Persecute ka talaga, oo. Given yun. Pero sabi niya, masaya ka kung nape-persecute ka kasi nakikita ang kalwalhatian ng Diyos sa buhay mo. Anong gusto mo? Masaya ka sa mundo, pero after this lifetime, there will be weeping and gnashing of teeth? Or pinapersecute ka dito, pero after this lifetime, welcome ka niya. Welcome, my good and faithful servant. Pipili ka lang. Pipili ka lang. Masaya ka dito? Enjoy now, pay later si Satan? Or sige na, magpa-persecute ka na kasi ayaw mong mangumpromiso. At least sa pangbuhay na pangwalang hanggan, definitely, mas mahaba yun sa lifetime na to. At least, di mo mararanasan yung weeping and gnashing of teeth. Amen? And what does it mean pa po when you are in the world but not of this world? Po sasabihin ko sa inyo, we are in the world, ibig sabihin, you can enjoy things of the world. Ano po yung mga bagay na yun? Pera. Hello, kailangan natin lahat ng pera. Amen? You can enjoy the things of the world, the beautiful creation, pwede kang mag-travel, pwede kang mamasyal, material blessings, possession. Pwede mo lahat yung enjoy. Why? You are in the world. Ay, masasabihin sa'yo ng mga, oh, grabe na, born again ka lang, puro spiritual na kinakain mo, hindi ka na kumakain ng bigas ha. Anong kinakain mo? Word of God. Kasi talaga spiritual tayo, I am not of this world. So, ang kakainin ko ay Word of God. The milk, no? It's like, it tastes like milk and honey. Di ba yun yung sabi? Ang Word of God daw, parang milk and honey. Ano pa daw? Ang Word of God ay tubig na naglilinis. So, ang kakainin mo lang ay milk, tubig. No? Minsan daw, karne ang Word of God, maganit. So, dahil you are in the world and not of the world, puro ka nalang Word of God. Hindi ho yung totoo. You are in the world, ibig sabihin, you can enjoy things of this world. But what will be the boundary? Anong boundary nun? Pwede pala ako magpakasaya dito sa mundo. Kasi nasa mundo ako. What is the boundary? You will not immerse yourselves to the world values and to the pleasures of this world. You will not chase. Di mo hahabulin yung mga bagay ng mundo. Yung bang hindi ka makontento? Yung bang hindi ka masatisfy? Dahil pleasurable yung nararamdaman mo. Dahil parang ang saya-saya, enjoy na enjoy ako. Gusto ko yun. Hahabulin ko yun. Gagawin ko lahat. Makuha ko uli yung pakiramdam na yun or yung bagay na yun. Pleasure is not our calling anymore. Remember, as children of God, ang pinaka-primary na kalooban ni God, purpose na nilikha niya. Bakit kanya nilikha? Is to worship. It's not for you to be pleasurable here in this world. Remember, you are in this world, not of this world. Nandito ka, pero hindi ka taga dito. So, pwede mo yung enjoyin. Next week nga, mag-enjoy kami somewhere eh. 'Di ba? Aalis kami. Pwede mo yung enjoyin. Pero you will not chase after those things. Na yun na lang yung naging buhay mo. Habulin ng habulin kung ano man yun. At na-neglect mo na yung pagsamba sa Panginoon. And when we are in the world and not of the world, ang ibig lang sabihin nun is that we should be light into this spiritual darkness. Dapat ikaw ay namumuhay as salt and light. Sabi sa Matthew 15, you are salt of the earth, but if the salt loses its flavor, how shall it be separated? Season, sorry. It is then good for nothing but to be thrown out and trampled underfoot by men. You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden. Nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand and gives it light to all who are in the house. Let your light shine. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Two calling. You are in this world, but not of this world. So how should we live? As salt and light. Ito yung alam nyo, pinaka-practical na basehan ng mga unbelievers, sa mga Kristiyano, is that by their fruits, you shall know them.
Pag nakita kong buhay ng mga born again na yan, saka lang ako sasama sa inyo. Dahil ang kapitbahay ko na born again ay ganito magsasalita. At itong kaklase kong born again ay parang kasama rin naman namin, same lang kami. Ba't ako sasama? Wala man tayong pinagkaiba. No? You know, yung prinsipyo na yon, that by their fruits you shall know them. Yung biblical principle na yun is not just biblical na pinaniniwala ng Kristiyano. Yun din ang mantra ng mga unbelievers. Ba't ako sasama sa inyo? Same lang naman tayo. Minsan nga, mas masama pa ugali mo kaysa sa akin. Minsan nga, ang tititindi pa ng mga lumalabas sa bibig mo kaysa sa amin. Ba't ako sasama sa inyo? And that is how we should live, as light and salt. You are in the world, yes. You are not of this world. Oo, hindi ka taga dito. So how you should live? As light and salt. Makita sa gawa, pananalita, sa aksyon. Huwag kayong mag-alala. Kasi yung effort na gagawin nyo, pag nakipagtulungan kayo kay Holy Spirit, i-change niya kayo. Itatransform niya kayo. Alam ko mahirap magpatawad. Ang hirap maging mabuti sa hindi mabuti. Ang hirap magmahal sa hindi ka mahal-mahal. Pero naniniwala ako sa kapangyarihan ng banal na spirito na nasa sa atin. Kaya kahit parang ang hirap naman ito, Lord, nakakainis, nakaka-bad trip naman, ang hirap. Naniniwala ko pag nakipagtulungan ka sa banal na spirito, itatransform ka niya. And you'll be able to be salt and light. Panghuli po, number 3, what can we learn from this parable? We need to be patient. Bakit kailangan maging patient sa mundong ito? As His followers, sabi ko, we are in this world, but not of this world. Sa parable, sabi sa talinghaga, Sir, ipupull out ko ba yung mga weeds? Sabi niya, wag. Kasi madadama yung mga trigo. Pero sabi niya, pagdating ng harvest time, pwede kang maging patient. Why? Kasi alam mo, sa lifetime na ito, darating yung harvest time. Matatapos ang buhay na ito, kapatid. Either mamamatay ka, pangalawa, mararapture ka. Either mamamatay ka, or pangalawa, maaabutan mo yung muling pagbabalik ni Jesus. Anong point ko? Either of the two, may katapusan ang buhay na ito sa mundo. May katapusan to. Darating si Jesus, babalik siya for the church. So ang number 3, we need to be patient. Sabi ng Panginoon, huwag mong i-pull out. Hayaan mo lang kasi darating naman yung harvest. Pag dumating yung harvest at pareho silang lumago, bubunutin natin sila, i-harvest natin sila, yung hindi sa akin, doon sa apoy, at yung sa akin, iuuwi ko. So this is a call for us, church. Be patient in this lifetime. Sabi sa Filipos 3:20, we are citizens of heaven, where the Lord Jesus Christ lives. And we are eagerly waiting for Him to return as our Savior. Sabi niya, ikaw ay citizen ng langit. Hindi ka tiga dito. Kaya naniniwala ko that you are in the world, but not of the world. Kasi hindi ka taga lupa. Ikaw ay taga langit. Tayo ay nag-iintay sa muling pagbabalik ng Panginoon. We are eagerly waiting for Him to return as our Savior. Kaya sabi mo sa Biblia, Romans 13:12, the night is almost gone. Patapos na to. Patapos na tong darkness ng mundo. Remember cosmos? This is ruled by Satan. Sabi niya, patapos na to. The night is almost gone. The day of salvation will soon be here. Dadating na si Jesus. Yun yung totoong pagliligtas niya. Sabi ni Paul, remove your dark deeds like dirty clothes and put on the shining armor of right living. Kaya sabi niya, matatapos tong buhay na to. Sinasabi niya, matatapos to. Kaya alisin mo na yung ginagawa mo sa kadiliman. Tapusin mo na yan. Mamuhay ka na ng maayos at ayon sa Panginoon. Because, sabi rin po ni John, 1 John 2:17, and this world is fading away. Lahat ng bagay ng mundo, this will all fade away. Along with everything that people crave, lahat ng ginugusto ng kamunduhan, lahat itong mawawala. But anyone who does what pleases God will live forever. Matatapos tong buhay na to. Amen. Saglit lang to. Alam nyo pagkakumpara ng Biblia sa buhay mo dito sa lupa, may mga senior tayong kasama, mga 70, 80 na sila. Pero alam nyo, yung haba ng buhay niyo compare sa edad ko ngayon, alam nyo sabi ng Biblia, James chapter 4:14, how do you know what your life will be like tomorrow? Your life is like the morning fog. It's here a little while, then it's gone.
Sa mata ng Biblia, sa timeline ng Biblia, nabuhay ka ng 70, 80, 90 years old, sa paningin ng Biblia, your life here on earth is just like hamog. Morning fog. Ang morning fog ba umaabot hanggang tanghaling tapat? Hindi. Amen? It's here a little while, then it's gone. Ganun lang yung buhay. This world is passing away. Ganun lang kaikli. Kaya sabi ng Biblia, ang call sa atin, Christian, be patient. At when I say, this world is fading away, anong kasama sa mundo? Yung suffering mo, yung persecution na nararanasan mo, yung problema mo sa buhay, yung trial. Kasama yan sa buhay. Amen? Kasama yan sa mundo. Kasi sometimes when we are so into our problems, when we are offended, when we are hurt, kapag nasasaktan ka, kapag nalulungkot ka, kapag ganyan na, yung punong-puno na yung isip mo ng ganon, ang tendency is to compromise. Pero ang call sa atin, number 3, be patient. Lahat yung dinadaanan mo, lilipas din yan. Matatapos ang lifetime na ito. Why? Remember, you are in the world. At kasama sa mundo ang heartbreaks, heartaches, pain and suffering. Pero sabi ng Biblia, these things are just for a little while. Ang ikli lang nito. At kung alam mo that you are in the world but not of the world, magkakaroon ka ng hope. Amen? Magkakaroon ka ng pag-asa na, malalagpasan ko rin tong malungkot at mapait at madilim na pinagdadaanan ko sa lifetime na ito. Kasi na yung sinabi ng Biblia, 1 Peter 1, be truly glad. Magalak ka! There is wonderful joy ahead. Even though you must endure many trials, tinan niyo sabi ni Peter, for a little while. Sabi niya, konti lang yan. Compare sa eternal life. Compare sa pangwalang hanggan. These trials will show that your faith is genuine. Papatunayan lang yan na totoong pananampalataya mo sa Panginoon. So sabi natin, ang call sa atin, be patient. Maging matyaga ka, you are in this world. Kasama yan sa mundo. But you are not of this world. So this broken place, this world is a broken place. This is ruled by Satan. Remember this place. This is so broken. This is so unfair. Ito lang yung good news. Hindi ka taga dito. You are not meant to stay here hanggang pang walang hanggan. You will receive a kingdom that will never be shaken. Amen? So let us be patient. Dito po ako magtatapos. Sa ating mga Kristiyano, remember your identity. You are kingdom people. You are a child of God. You are in the world, but you are not of this world. You are adopted into the family of God. Amen? And until our King Jesus returns, hanggang sa muling pababalik ng Panginoon, what can we do? We wait. We wait sa Panginoon. What can we do? We hope. Mag-asa ako, hindi ako taga dito. We hope, no, na mag-asa ako, matatapos din to lahat. And so, anong pagkakaabalahan mo? You go out, you do not separate yourselves from the children of wrath, you go to them, and you tell them, and you bring them to the children of God, as children of God. Dadalhin mo rin sila sa relasyon na meron ka. Yun ang pagkakaabalahan natin. Amen? And we do not give in. Yun kasi, alam mo na yung identity mo eh. Alam ko, ako'y anak ng Diyos, I will not give in to you. Ba't ako papadala sa'yo? Ba't ako susunod sa'yo? Alam ko hindi yan tama. Alam ko hindi yan maganda. Alam ko hindi yan kalooban ng Panginoon sa akin. Because I am a children of God. We do not compromise. We do not chase the things of this world. Kasi alam mo, hindi ako taga dito. Masaya yan, oo. Pero, nako-contaminate ako dyan. At alam ko hindi ako taga dito. Lilipas to lahat. Alam niyo, mananatiling mahalaga. And those who do what the Lord pleases shall live forever. Amen? Ang mananatiling mahalaga, mga kapatid, ang Panginoon. Number 2, yung relasyon mo sa Panginoon. Amen po? Tayo po lahat ay tumayo. Palapakan po natin ang Panginoon. Nawa po ay we founded ourselves, no, sa ating totoong identity sa Panginoon.
At naniniwala po ako mahalaga yon. Kasi lalagyan mo ng mamumuhay ka na alam mo yung halaga mo sa Panginoon. Hindi yung halaga ng tao, hindi yung tingin sa'yo ng tao, hindi yung kung paano ka tinrato ng tao. Pero may naniniwala akong malakas yung identity mo pag alam mo kung sino ka sa Panginoon. Amen po. Tayo po ay aawit. Amen. Awitin po natin ito. Amen. So church, as we sing this song, let us all declare the lyrics of this song. Ang title po nito ay Who You Say I Am. Sabi dito, I am a child of God. Yes, I am. Not forsaken. Yes, I am. Sabi pa rito, in my Father's house, there's a place for me. And I'm a child of God. Yes, I am. Let's all declare this song from our hearts. Come on, church. Who am I that the highest King Would welcome me. I was lost, but He brought me in. Oh, His love for me. Oh, His love for me. Who the Son sets free. Oh, it's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. free at last, He has ransomed me. His grace runs deep. I was lost, but He brought me in. He says Died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free. Oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Come on, let us declare. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. Come on, you sing. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. Who the Son sets free. Oh, it's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon, sa identity namin, Lord, sa iyo. Tunay nga, we are no longer children of wrath. Yung mga kanya-kanya kaming istorya ng buhay, may kanya-kanya kaming mga past life na mga pinagdaanan po namin, masasakit, makikirot, malulungkot, Panginoon. Pero Lord, you have given us a new identity, Panginoon. You have called us out of darkness. We were once dead in our trespasses, but yung lahat ng yun ay tapos na at nakaraan na. Kaya ang dalangin ko po, Panginoon, sa aming iglesia, sa lahat po ng nakapakinig ng salita mo, help us to walk in the Spirit. Help us to walk as children of light. Help us to walk in our identity, in our God-given identity, Panginoon. So that, Lord, as we face the world, itong mundo ay punong-puno ng opinyon, punong-puno ng sarili-sarili nilang mga sinasabi.
We cannot follow this, Lord, kasi ito po ay ruled by the enemy. Kaya Lord, help us to be founded, maging malakas sa amin kung sino kami. Dahil alam ko ito po ay panlaban namin, Lord, to compromise, against compromise, O Diyos. Kaya naman, Lord, alalahanin namin ito, maging magalak kami dito, mas ma-appreciate namin ito, lumalim kami rito, Panginoon. So that, Lord, di kami masusway ng standards, ng worldviews, ng aming kinabibilangang mundo ngayon. And Lord, help us. Help your church right now. Umpisa sa mga leaders, sa mga manggagawa, sa mga miyembro at mga bisita namin. Help us to be patient, Panginoon. Lalo na po sa mga pinagdadaanan namin sa buhay. Whenever we feel isolated, whenever we feel down, whenever we feel discouraged, whenever we feel sad and hurt and offended, Lord God, help us, Lord, to be patient, Panginoon. So that, Lord, we'll be looking with anticipation sa iyong muling pagbabalik. At kami po ay susunduin mo, uuwi ka, babalik ka para sa amin. Salamat, Panginoon, that you are no longer against us, but you are for us. Kaya ang dalangin ko po, magbukal ito ng pag-asa, magbukal ito ng hope, as we live in this world, but we are not of this world, Panginoon. Ingatan mo po ang iglesia mo, kagaya ng panalangin mo, Panginoong Jesus, 2,000 years ago. We are in this world, but we are not of this world. But you do not pray that we should be pulled out from the world. So I pray, God, I pray sa iglesia mo. Ingatan mo po kami sa gawa ng kaaway. Ingatan mo po kami, may mga tinatanim siya, may mga schemes siya, may mga plano siya, nagde-develop din siya ng mga plano niya sa mundo. So I pray, Lord, ingatan mo kami, kaming iglesia mo. Hanggang sa muli mong pagbabalik, maratnan mo kaming lumalago. Maratnan mo kaming nag-iintay sa'yo. Maratnan mo kami na hindi nagmumukmok, pero malakas, Panginoon, sa spirito namin, Panginoon, O Diyos. Kaya patuloy, cover us with your blood. And as we go out and as we face the world, we cannot separate ourselves from them. Pero may we be salt and light sa aming pong mga pamilya, eskwela, trabaho, at kinagagalawan at kinabibilangan, Panginoong komunidad. Salamat po, Panginoon. And as we face this world, magrema po ang salita mo, sa buhay po namin ito as we journey our week ahead, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Purihin ka, sambahin ka sa araw na ito, luwalhatiin ka. Salamat po sa iyo, our Father who art in heaven. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. God bless po. Ayan, so bago po tayo maghiwa-hiwalay, muli po tayo po ay aawit ng victory song.